are celebrating Win Hong Kong's 21st anniversary. And this is the first day of celebration. Buena mano tayo. Okay. So we are indeed grateful for Jesus' love that He carried this church for 21 years. Kanina nung nagbabantay ako ng bus, binibilang ko kung ilang taon ba ako nung nag-umpisa ang Win Hong Kong. So mina-minus ko yung 65 minus 21. Alam na alam yung edad, no? Mga 44 years old ako nung nag-umpisa yung Win Hong Kong. So it is said daw, no, that there are many deep and thrilling truths in the Bible about the church. I will start with the church kasi 21st anniversary natin eh. But the deepest daw and the best of all is that the church is the people of presence. Ibig sabihin, the company of those who, tayo-tayo yon, when we meet, we find the Lord in our midst. And it is with this truth that I welcome you all. At lalo na dun sa mga nakikinig sa amin online, kahit virtual, no, the Lord is in the midst of us dahil tayo ay magkasama-sama. Also in the scripture, it is said that unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. And we did not labor in vain because this church continues to grow every year. And I am here to declare that because the Lord built this house, Win Hong Kong will continue to grow, continues to do so, and calls all of you to be a vital part of Win Hong Kong. Saan man kayo, marami na pong, naisip ko yung kantang lumipas ang panahon, marami nang umalis, marami nang pumasok. After 21 years, andito pa rin tayo. Ibang klase talaga ang kamay at ang pagmamahal ng Panginoon. So meron tayong invite, first day of celebration ngayon. So I would like to repeat, no? Bukas, dun sa mga nakikinig online, kung kayo po ay libre bukas, we have two services tomorrow, Sunday. In the morning, 10 o'clock, at saka sa hapon po ay 2:30. And of course, ano rin yon? Anniversary celebration din yon. And then, but, ang pinaka-celebration is on May 5, which is a holiday. It is Monday, mag-beach tayo. Mainit, pero sige lang, sama-sama naman tayo. So, please be there, at maghila kayo ng mga kaibigan. Nakalagay doon sa ilalim ng lilim na yon, halika, makinig. So, ano ngayon yung pakikinggan natin? No? Kaya, uumpisahan ko sa premise na ito. No? Alam natin na yung ating theme ay lilim. 21 pala yan, mali yung 22 ko. Ang ating theme ay lilim, no? At ang ating scripture ay Psalm 91, verses 1 to 6. Ang premise na ito ay inumpisahan ko to kasi gusto kong matuto tayo to live under the blessing that we are beloved. Ibig sabihin, kailangan alam natin at tumira tayo doon sa paniniwala na tayo ay mahal na mahal. Alam niyo ba yung feeling na yon? Matagal na ba kayong nakafeel na mahal kayo? That you are beloved. Mahirap yan. Hindi siya madaling isipin, no? Unless may aso kayo. Kasi ako may aso. Pag dumadating ako sa bahay, talon ng talon yung aso ko. Talagang joyful na dumating ako. Minsan kapag matagal na tayo sa ating mga relasyon, no? Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo mahal. Pero yung joy ng first love, no? Parang wala na. No? So, kailangang isipin natin palagi na first love tayo ng Panginoon. That we are His beloved. Alam natin that si Jesus, and I start with this kasi si Jesus, He died and suffered for our sake. Alam natin yon. But He suffered and died not in despair, no? Not as the rejected one, but as the beloved child of God. Okay? From that moment, when He heard the voice that said, "You are my beloved." Nalala nyo? Nung nasa river siya. "You are my beloved," yung voice ng God. "My favor rests on you." Si Jesus lived His life and suffered His pain under the blessing of the Father. Okay? He knew that even when everyone would run away from Him, His Father would never leave Him alone.
Kasi sa atin, no, the great temptation is to lose touch with that blessing. Hindi ako mahal. Walang nagmamahal sa akin. At alam natin yung feeling pag walang nagmamahal sa atin. No? At alam din natin yung feeling pag may nagmamahal sa atin. Di ba? Ibang-iba yung ngiti natin. Ibang-iba yung galaw natin. Ang gana natin kumain o hindi tayo makakain dahil sa saya. Gusto kong isipin nyo palagi that you are living under the blessing na you are the beloved daughters, sons and daughters of God. When we live, kasi ang dami nating dinadaanan, our suffering, our pain, when we live under that blessing, no, yung kahit ano pa yung pinakamasakit na mararanasan natin, even death, will lead us into a deeper, forgiving, life-giving heart of God. Iba yung mga nararanasan natin pag alam natin where tayo, na tayo ay nagli-live under, bigla nakalimutan yung Tagalog ng live, na tayo ay nabubuhay sa ilalim ng blessing na tayo ay beloved. Gusto ko lang yan idiin, no? We are beloved. Okay? So, ang ating title ng ating conversation is that the blessing, no? Ano yung blessing na ibig kong sabihin? Ito yung blessing ng kanyang pagmamahal. So because our scripture is Psalm 91:1, we are sheltered by His love. O ginawa ko yan kagabi, hindi, pinagawa ko yan. Dapat marami pa yung photos kasi 21 years na tayo, yan lang yung meron ako. Sheltered by His love. Yan yung title ng ating pag-uusapan ngayon. At kung tayo ay naninirahan, when we live under the blessing of His love, mararamdaman natin yung sheltering ng kanyang pagmamahal. At mag-iiba tayo. Alam natin na we become different. We are never the same if somebody loves us, right? Okay, so ang ating OPM ngayon will never be the same if we trust in His name. Mag-iiba tayo. Ilang taon na kayong naging Kristiyano? Ilang taon na kayo? Kataon nyo ba yung edad ng church na to? Nung una ba kayong naging Kristiyano at sa ngayon, fast forward, nag-iba na ba kayo? Were you the same before? Were you the same before? Now that we know that we are His beloved, and now that we know that we trust in His name. So yung blessing ng pagmamahal ng Panginoon, kailangan lagi natin tong alam. We should be aware of this. And we live under that blessing. Kung wala yung blessing na yan, ewan ko na kung ano na tayo. So maraming klaseng blessing ito according to our scripture. Yung unang blessing is the blessing of protection. Wow! Pinoprotektahan tayo. Sabi sa verse na to, verse 1, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Those who live in the shelter of the Most High. Kanina kinakanta natin ngayon medyo namnamin natin yung verse. We'll find rest, may pahinga sa shadow, sa anino ng Almighty. Ibig sabihin meron tayong pahinga, no? Ibig sabihin if we trust God to be our refuge, ang ibig sabihin po ng refuge is a place where we are safe dahil meron tayong tinatakbuhan ng mga problema at danger. So you call it refuge, no? Marami tayong problema. So kailangan natin ng lugar where we feel safe. At sinasabi ng Psalm na ito na those who live in the shelter of the Most High, we will find rest in the shadow of the Almighty. The one who lives intimately with God knows the greatness of His protection. Naramdaman nyo na ba na kayo ay naprotektahan ng Panginoon? In so many ways, hindi lang po physical, no? Lalo na kapag lubos yung pagka-close nyo sa Kanya, yung pagka-intimate nyo sa Kanya, wala kayong kinatatakutan. Mahirap dumating tayo dun sa lugar na yon. Unless we know God deeply and we are secure in His love. Parang tayo din, pag secure tayo sa pagmamahal ng isang tao, we become ourselves, yung natural natin na sarili. We can be ourselves. Alam natin na hindi babawasan yung pagmamahal niya.
hindi mawawala yung pagmamahal niya. Kung meron tayong nagawang mali, mabilis tayong mag-sorry, mabilis tayong magsalita kasi secure tayo dun sa pagmamahal niya. Secure dahil, nakita niyo ba yung mga maliliit na bata? Di ba yung mga anak natin nung maliliit pa? Iyak na iyak pag umaalis tayo. Parang, ang sakit-sakit ng dibdib natin kasi umalis tayo. Tapos pagbalik natin, nasaya-saya nila, tigpit-tigpit ng yakap. Pero ngayon, halos hindi na natin maramdaman. Not because their love is lesser, pero ito kasi yung feeling, no, ng first love. At ito yung gusto na ipa-feel sa atin ng Panginoon, no? Will find rest, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. God Himself is like a mighty refuge and a fortress para sa ating mga nananampalataya. So kung hindi man siya, yung shadow niya, alam niyo kung ano yung shadow? Anino, no? Isi-spread niya yan, i-extend niya yan doon sa mga taong nagta-trust. Mahalaga kasi yung word na trust. Ano nga Tagalog ng trust? Nagtitiwala sa Kanya. Ang hirap nun, ano? Kasi ang hirap ng pagmamahal na walang tiwala. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Alam mo yung tao pero wala kang tiwala? No, ang bilis. No. Mayat-mayat text ka ng text, nasan ka na? Mayat-maya, bakit ganito, bakit ganyan? Pero yung trust natin na yung Panginoon, we will find rest in the Almighty, is secure dahil we trust in Him. Do we trust the Almighty? Okay. Next, sabi sa verse 2, thus I declare about the Lord. He alone, siya lang, alone, is my refuge, my place of safety. He is my God and I trust in Him. I think ang keywords dito alone. He alone is my refuge and I trust in Him. Bakit siya lang? Sa kanya niyo ba napapagkaloob ang buo niyong tiwala? Ang pagtitiwala ba na ito ay nagmamanifest sa pang-araw-araw niyo na buhay? Sana nga, no? Ang hirap din kung minsan hindi eh. Kasi na-overtake tayo ng problema. So yung refuge natin nawawala. Doon tayo tumitira sa problema. O kaya doon tayo pumupunta sa social media. We get our assurances. We get our affection. Basta maraming likes. We get lahat ng mga hindi natin nararamdaman. Feeling natin lang na hindi natin nararamdaman sa Panginoon. So ngayon, sinasabi sa Psalm na ito ng writer ng Psalm, that He alone, sa Kanya lang, ang talagang safe place. Bakit? Kasi Diyos siya. Bakit? Kasi love kayo. You are His first love. You must trust Him if you are His first love. Hindi nagwi-wane, hindi nababawasan yung love na yon. Diba sa assurance natin, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Trust in the Lord with all your heart. All your heart. Kahit ano pa kagulo ng puso mo, kahit ano pa yung sakit na nararamdaman mo, kahit ano pa yung iniisip mo, na kung mangyayari sa hinaharap, you trust in the Lord with all your heart. Huwag kayong aasa doon sa inyong sariling pag-intindi o doon sa pag-intindi ng mundo. No? O doon sa pag-intindi din ng mga mahal niyo sa buhay. O doon sa pag-intindi niyo kasi ito yung kinalakihan niyo. Ang only refuge niyo is Jesus, is God. Trust in the Lord with all your heart. So, ito yung blessing of protection. Kahit ano pa yung mangyari sa atin, pag tayo ay nagtitiwala sa pagmamahal ng Panginoon, na siya yung ating refuge at siya yung ating place of safety, ano pang kinatatakutan natin? Diba? Pero ang dami pa rin natin kinatatakutan. Okay? Next, meron din tayong blessing of deliverance. Kung meron blessing of protection, merong blessing of deliverance. Ang ibig sabihin ng deliverance, i-rescue tayo
ng Panginoon sa anumang kasamaan at sa anumang panganib. No? If you trust in God alone, He will deliver you. Naalala niyo yung assurance of victory? Assurance of it, no temptation is common to okay. But God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, He will provide a way out that you may be able to stand under it. Yun yung victory, assurance of victory kasi i-deliver niya tayo. If you trust in God alone, kung kayo man ay nasa kalagitnaan ng problema, kung kayo man ay nasa kalagitnaan ng traps. Minsan kasi, natatrap tayo ng mga kung ano-ano ng mundo. The material world, our ambition, our desires, no? Nasa scam tayo na bumili nito, na bumili niyan, na magpatayo ng bahay, at kung ano-ano yung ginagawa natin. But the Lord is there. Kung i-confess natin yan, at kung sasabihin natin sa Kanya, Lord, iligtas mo ko dito, He will deliver you because He is a deliverer. He is our deliverance. Hindi ibig sabihin na mawawala yung problema nyo. Hindi ibig sabihin na alam natin na pag tayo ay nagkasala, palaging may consequences. No? Pero tayo ay pinatatawad ng Panginoon. Ang magaling kasi, iba-iba yung way ng Panginoon how to deliver us. Maybe how He will deliver me from this mess will be different from how He will deliver Che from another mess or from another problem or from another trap. Kasi kilalang-kilala tayo ng Panginoon. He will always find a way na aayon sa atin. Why? Because He is a God of knowing. He is an omnipotent, omniscient, and ever-present God. Meron ako napanood na sine, dalawang theologians na nag-argue. Sabi nung isa, sabi niya, alam mo kung anong natutunan ko? Na every time na lumalapit ako sa Panginoon, ang pag-aakala ko na ganito yung Panginoon, hindi pala ganito yung Panginoon. He smashes my knowledge of Him every time. Kaya palalim ng palalim yung aking pagkakakilala sa Kanya. Halimbawa, nanalangin ka dahil nagkasakit ang mahal mo sa buhay. Siyempre, yung panalangin mo, Panginoon, sana gumaling. Hindi gumaling. Ano na yung tiwala mo? Anong mangyayari dun sa tiwala mo sa Panginoon? What is it that God wants you to know about Him? Bakit hindi niya pinagaling? Asan dun yung blessing ng deliverance? Asan dun yung blessing ng protection? Asan dun yung blessing ng healing? Ano yung gustong ipamalas sa atin ng Panginoon? And the more we think about that, the more we know Him deeper. Kasi ibang klase, you will be surprised by how He delivers us. No? Ang pinaka-importante dito, kanina, don't place your trust doon sa blessing of protection. Yung only refuge ng Panginoon. Dito naman sa blessing of deliverance, don't place your trust in worldly things for your deliverance. May problema kayo, anong gagawin niyo? Aasa kayo saan? Aasa kayo kanino? May problema kayong pera, anong gagawin niyo? Ano yung ginagawa natin kung yung ating tiwala ay nasa worldly things at hindi sa Panginoon? Na we were terminated or we don't know. We were terminated at hindi natin alam kung ano yung gagawin natin sa susunod. Kailangan tayong maghanap ng amo. Kung hindi tayo makahanap ng amo, anong gagawin natin? Tayo ba ay will we work illegally? Alam natin na bawal yun, pero gagawin natin kasi kailangan natin ng pera para ipadala sa ating pamilya. But then again, you are trusting the worldly things. Hindi nyo tinatrust, hindi nyo binibigyang tiwala ang Panginoon. May plano ang Panginoon kung bakit hinayaan niya yon. Hindi lang natin alam, di ba? Exciting nga Ano kaya plano mo sa akin, Lord? Bakit hinayaan mo to? Anong plano mo sa akin? Acknowledge, trust in the Lord with all your heart. Okay?
Have faith that God will deliver you. Masakit yung deliverance. Hindi siya smooth sailing. Di ba parang bahay yung ating puso? Yung mess sa ating puso? Parang bahay yan. Pag pumasok yung Panginoon, unti-unti niyang binabagbag yung pinto nung, kasi hindi mo siya pinapapasok, doon lang siya sa veranda eh. Babagbagin niya yung pinto para makapasok siya sa sala. Tapos kung anong kukunin niya para lang mapalapit siya sa puso mo. Kasi yung puso mo nandun mismo sa gitna ng bahay. And it will be very painful. But again, if you live, sabi kanina natin, if we learn how to live under the blessing that we are God's beloved, yung pain at yung suffering na nararamdaman natin, iba. Hindi tulad ng pain and suffering na nararamdaman natin kapag wala tayong inaasahan, wala tayong pinagkakatiwalaan na magdi-deliver sa atin. Okay. What else? Ano pa yung blessing na yon? Sabi dito, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Hindi ko alam kung nasa edad na kayo, na konting sakit lang kung ano-ano nang iniisip nyo. Na hindi kayo makatulog paggabi kasi sumakit lang ng konti o nangangalay lang ng ilang araw yung paa nyo. Ano kaya, mapipilay na ba ako? O sumasakit yung ulo ko, may cancer kaya ako? O kaya, hindi ako makahinga, stroke na ba ako? Kaya hindi tayo makatulog the whole night kasi we are so laden with anxieties about our physical bodies. Kung hindi yung mga katawan natin, yung mga katawan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya kung sermon tayo, uminom ka ba ng tubig, kumain ka ba ng baboy, sinabi ko sa'yo, gulay lang, etc., etc., etc. For He will rescue us from every trap of our diet, trap of our worries, trap of our anxieties, trap kung tayo ay may sakit. He will heal us. Kung hindi niya tayo pagagalingin, He will make us comfortable. And then, sasabihin niya sa atin, Che, konti pang tiis kasi kailangang matapos yung cycle ng virus. Bago yan mawala. Hindi yan automatic na isang dasal mo lang mawawala. Ganon, no? Protect you from deadly. Nalala nyo ng COVID? Pinotektahan tayo. Ibang klase yung buong simbahan na pinotektahan ng Panginoon. He rescued us. Na hindi tayo nagkikita ng harap-harapan, pero yung protection ng Lord took place in the manner of technology. O natuto tayong mag-Zoom, natuto tayong mag-video. No? Protect us from deadly disease. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Dati, sa ibang translation, yung trap na to fowler. No? Ang fowler dati, kasi naglalagay sila ng trap sa mga ibon para mahuli nila yung ibon. No? Tayo din yung mundo, ibang klase. Ang dami-daming traps na nilalagay sa palibot natin. Anong trap sa Tagalog? Bitag? Trap na lang nga. Yung trap, diba? Ano yung trap sa world na ito? Social media is a trap. Your ambition is a trap. Yung pagmamahal nyo sa isang bagay na hindi dapat is a trap. Lahat ito ng mga trap na ito, ipoprotect tayo at i-rescue tayo ng Panginoon because He is a Lord of a deliverance, because we are under the blessing of deliverance. And lastly, the blessing of love. Ito pinakagusto ko to. Verse 12. Ini-imagine ko to, He will, pag talagang, pag lungkot na lungkot ka, pag depressed, napaka-common na kasing gamitin yung word na depressed. No? Kapag lungkot na lungkot ka, nananabi ka, matamla yung katawan mo, marami kang problema. But sabi dito, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Kukuha nyo ba yung, na-visualize nyo ba yon? Na para tayong mga manok, chicks, no? Tapos yung mother hen, kapag lumalapit na yung aso o yung isang malaking ibon, yung kanyang i-shelter niya agad yung kanyang mga chicks. Tapos meron sa ibang translation, they call it pinions. Yung pinions, yun yung part ng feather ng bird na nasa pinaka sa labas, no? Na siya yung nagjo-join, para siyang joint ng lahat ng feathers. Kaya na parang pamaypay yung feather.
at naiipon niya, nagagather niya sa sarili niya yung kanyang mga chicks. Ganun din ang Panginoon. He will shelter us with His wings. Hindi lamang dahil pinoprotektahan niya tayo, but also because He will give us warmth. Malaga yung warmth na yan, lalo na pag nananabi kayo sa mga pamilya niyo sa Pilipinas. Diba? Iba talaga pag may kayakap ka. Isipin niyo na lang na niyayakap kayo ng Panginoon. That warmth. Kaya minsan, iba eh. Kaysa sa magsalita pa yung kaibigan natin, yakapin mo na lang. Kasi iba yung nagagawa ng hug. Iba yung nagagawa ng touch. No? Of course, sa tamang paraan. No? He will shelter you with His wings. And then, sabi dito, His faithful promises are your armor and your protection. Ano yung mga pangako ng Panginoon? Assurance of salvation, assurance of victory, assurance of guidance, assurance of answered prayer, assurance of forgiveness. At marami pang iba. Pero ito lang yung pinamemorize sa inyo, sa kailangan nyo memorize. Kasi pag hindi nyo yan memorize, ang hirap isipin, ano ba yung mga pangako sa akin ng Panginoon para siya ay aking gawing armor at siya ay aking protection. Iba kasi, that's why it's so important na kayo ay malapit sa salita ng Panginoon. It's so important na alam nyo ang salita ng Panginoon. Kasi dito kayo umaasa. Sa mga prayers nyo pag kayo ay nananalangin, iba ang panalangin nyo pag alam nyo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kasi binasa nyo. Hindi nyo lang binasa, na-memorize nyo. Hindi nyo lang na-memorize, naalala nyo. Hindi nyo lang naalala. Talagang ramdam na ramdam nyo na kahit gisingin kayo at itulak kayo, alam nyo pa rin yung verse. Ganon dapat katindi yung ating pagkaalam ng mga promises ng Panginoon. Faithful promises of the Lord. Kasi ito yung ating armor at ito yung ating protection. Okay. The blessing of confidence. So ngayon, ano ngayon yung mangyayari, diba? Tayo ay protected, tayo ay madideliver, may blessing tayo of love. Siyempre, iba tayo. Nasabi natin kanina, yung ating OPM, we will never be the same if we start trusting in His name. Magiging confident tayo. Ano yung mangyayari sa atin? Hindi na tayo babangon at mag-check ng telepono kung meron bang message o kung anong nangyari. Hindi na tayo babangon. Nakakatulog na tayo ng mahimbing kasi hindi na tayo takot sa terrors of the night or the arrow that flies in the day, kung anong pwedeng mangyari sa susunod na araw. Nagagalit kaya si amo, medyo nalagyan ko ng stain yung kanyang damit. Paano ko to sasabihin sa kanya? O kaya nawalan ako ng pera. Nawalan ko ano ko yung octopus ko. Kailangan akong humingi ulit sa kanya ng bagong octopus. Ito yung mga worries natin. Paggabi, iba naman yung mga sakit natin, natatakot tayo, kung ano pa yung nangyayari sa mga pamilya natin. Terrors of the night. And these are terrors kasi hindi tayo makatulog. Ano yung ginagawa natin para mag-subside itong terror na to? Nananalangin tayo. We draw near to the Lord kasi napaka-importante. Kasi kung hindi tayo pero ganun pa rin, nandun pa rin. Nandun pa rin yung takot, no? Kasi proseso yan. It will take time. Until you trust the Lord completely, there will be always terrors of the night and arrow that flies in the day. Pabawas lang, pabawas. Hanggat sa kakayanin nyo nang harapin. Kasi may confident na kayo na harapin. Kasi you are under the blessing of confidence. Bibigyan kayo ng lakas ng loob ng Panginoon. Kung ito man ay sakit, bibigyan kayo ng lakas ng loob ng Panginoon na pumunta sa doktor at ipatingin na yan. Ilang araw nyo na, ilang gabi nyo na yung nararamdaman, takot pa rin kayo kasi takot akong malaman. Bakit? Di patuloy-tuloy ang terrors of the night nyo. Bibigyan kayo, the blessing of confidence, bibigyan kayo ng confidence ng Panginoon to confront what it is. No? Ganon din kung ano man yung problema natin. Bibigyan tayo ng confidence kasi we are living under the blessing of
confidence. Sabi dito, do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. We are confident. Kung ito man ay talagang dumapo sa atin, ano yung the spirit of strength and the spirit of courage, sasabayan tayo. Sasabayan tayo, ano bang diagnosis? 'Di ba? Strength na matanggap natin. Courage, iinumin natin yung gamot. Ang dami-dami. Ano pa? Ang dami. These are things that we have to face every day, no? And yet, takot tayo kasi hindi pa natin kayang harapin. So, remember, no, that we have the blessing of confidence sa ilalim ng Panginoon. Takot tayong tanungin diretsahan si Mister. Totoo ba? Max. Handa ka ba? Kahit takot, hayaan mo na. Talagang close. Ayaw mo nang, a lot of us, marami sa atin na takot sa confrontation. Kasi hindi yan kultura natin eh. Takot na takot tayo sa confrontation kasi this is something na baka hindi natin kayanin, yung katotohanan. But we are children of God. We are His beloved. Bibigyan niya tayo ng spirit of courage and spirit of confidence. So yun, blessing ng Panginoon. So ano ngayon? Eto ngayon, we will never be the same if we trust in His name. Wow! Ang feeling natin tayo ay protected. We are under the blessing of protection. We are under the blessing of deliverance. We are under the blessing of His love. We are under the blessing of confidence. Alam nga namang hindi pa tayo magbabago niyan. Alam nga namang pareho pa tayo before nung nakilala natin ang Panginoon, before na lumapit tayo sa Panginoon, before na lalong nakilala natin yung Panginoon. Marami sa atin na hindi pa ito natin lubos na nararamdaman, no? Na tayo ay mahal ng Panginoon. Lalo na kapag tayo ay naunahan na ng problema, naunahan na ng sakit. So ano yung challenge sa atin? Yung unang challenge sa atin is kailangan yung ating brokenness, yung ating brokenness, ilagay natin under the light of this blessing na tayo ay mahal ng Panginoon. We are His beloved children. We have to put this brokenness under the light of the blessing. Hindi ito madali, no? Kasi yung powers of darkness, napakalakas, no? And our world, yung mundo natin, finds it easier to manipulate yung mga tulad natin, no? Na hindi masyadong confident sa ating sarili, hindi masyadong confident sa relasyon natin sa Panginoon. But when we keep listening to that voice, attentive voice calling us the beloved, posible na yung ating brokenness, hindi ito confirmation of our fear, but yung ating brokenness, kapag nilagay natin sa ilalim ng blessing, magiging opportunity to purify and deepen this blessing that rests upon us. Opportunity to know Him more and to grasp and to hold on to that blessing. Yung physical, mental, at emotional pain na lived under the blessing is experienced in ways radically different from physical, mental, or emotional pain lived under the influence of the world or of any curse. Ganon. Lalo na yung mga sakit natin, kasi yung nanay ko namatay sa stroke. So parang ang feeling mo, si kuya namatay sa stroke. Parang may curse na yung buong pamilya. Ganon, no? Ako, mamamatay din ako sa curse. Pero itong brokenness na to, itong pag-aalala mo how you will die, put it under the light of His blessing. Mag-iiba yung pakiramdam nyo. Hindi kayo matatakot. Maybe it will happen, we don't know. Pero kung ano man yung mangyayari, that is beside the point. Pero yung inyong nararamdaman kapag ito ay nilanggay nyo under the light of this blessing, iba. Masakit pa rin, pero iba. Kasi alam natin na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Alam natin na i-deliver tayo ng Panginoon. Alam natin na protektahan tayo ng Panginoon. Alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Ayaw na ayaw niyang may masamang mangyari sa atin. That's the first thing that
you're going to do the challenge. Put your brokenness under the light of this blessing. Yung ating mga panalangin, draw nearer to the Lord. Yung ating mga panalangin, wag lang pulistahan ng mga kailangan natin. No? If you open your hearts and you open the mess in your lives, you open what you have did na mali, or what you think you did na mali, or yung nasaktan kayo dahil sa ginawa ng iba, open it to the Lord. Ito yung brokenness. Ito yung kailangan nating idulong. Tama ba yung Tagalog? Ihain sa harapan ng Panginoon. Idulong. Thank you, mabilis. Idulong sa harapan ng Panginoon. Then, yung light ng blessing ng Panginoon will nourish us and will make us strong, will make us confident, will make us protected, will make us loved. No? And then the next challenge is understand that faith is to trust unreservedly that you are loved. The word faith kasi is understood as accepting something you don't understand. People always say, such and such can be explained. Hindi yan mapapaliwanag. You simply have to believe it. Pero si Jesus talks about faith. When he talks about faith, he means, first of all, to trust unreservedly that you are loved so that you can abandon every false way of obtaining love. Trust that you are loved. Kung hindi kayo nagtitiwala na mahal kayo ng Panginoon, no, hahanap kayo sa iba para magpakita sa inyo ng pagmamahal. At doon kayo natatrap. Doon kayo nadadapa. No? If you put all your trust unreservedly that you are loved by God, no? Then, doon lang kayo, you will have rest in that love. No? Hayaan yung mag-flow ko anuman yung iaalaw ng Panginoon. Kaya nga sinabi ni Jesus kay Nicodemus, no? Through faith, you will be set free from anxiety and violence, and you will find eternal life. Hindi ito maintindihan ni Nicodemus. Kaya pag si Jesus ay nag-heal ng tao, hindi niya sinasabing, be healed, di ba? Anong sinasabi niya? Your faith has saved you. Ang ibig niyang sabihin, you found new life kasi you have surrendered your complete trust to the love of God that was revealed to you. Your faith has served you. Understand that faith is to trust unreservedly that you are loved. Mahal kayo. Next, application. Okay, last na to. Come home to where love dwells. Nasaan nagdi-dwell ang Panginoon? Come home where He dwells. Siya yung first love. Siya yung first love natin. Sabi ng first love natin, you are loved long before other people can love you or you can love others. You are accepted long before you can accept others or received their acceptance. You are safe long before you can offer or receive safety. Doon pa lang kayo sa tiyan ng nanay niyo. You were knitted, covered in your mother's womb. Mahal na mahal kayo. Yung lugar is the home. Home is where this first love dwells. Nandun si Jesus. Siya yung refuge nyo and speaks gently to us. Sabi kanina, yung panalangin natin is not just giving Jesus a list of what you want Him to do. Pero you go to His home, to His refuge, where He dwells, and open your heart to Him in prayer, in fellowship like this, lalo na in prayer. Go home. Go home kasi ang home talaga natin, ang first home natin is where the first love dwells, yung Panginoon. Kaya He is our refuge in whom we trust. Wala nang ibang totoong home, kundi ang home kung saan nandun yung Panginoon. It requires discipline to come home and listen. Hirap nun eh. Kasi pagod na tayo eh. Pinagod na tayo ng mundo eh. By the end of the day, hindi na tayo bumabalik. We don't draw near to Him. Kung meron pa tayong, may mga one-liner lang tayo, si Lord bahala ka na. Total all-knowing ka naman eh.
alam mo na kung anong nararamdaman ko. Lord, thank you, thank you, thank you, ha, thank you. Tapos sa tulugan ka na, hindi ka pa nakaka-amen. Yan, no? It requires discipline to come home and listen, especially when our fears are so noisy that sobrang ingay ng ating mga kinatatakutan, no? That they keep driving us outside of ourselves para nawawala na tayo sa sarili natin. Kasi ang dami-dami natin kinatatakutan. But when we grasp the truth that we already have a home, may home na tayo eh. We may at least have the strength na hubarin yung maskara natin. Na nanggagaling naman dun sa kinatatakutan natin. At patuloy tayong balik ng balik dun sa home where the one who loved us first dwells. We return again and again and again. Hanggang sa yung one-liner nyo, yung one word nyo na conversation, na salita magiging conversation. Hanggang sa you look forward to this every day. Returning home to the one who loves you, to the one who dwells in that home where love is. Yun yung pagmamahal ng Panginoon. Isipin nyo yun palagi. Pag kayo ay malungkot, may problema, galit sa mundo, meron kayong home. Laging meron kayong home. Kahit di pa kayo makabayad ng renta ng bahay nyo, meron kayong home where love dwells. Kasi yun yung home na kung saan nandun yung Panginoon. We draw near to Him. He is our refuge. So, beloved children of Jesus, happy 21st anniversary. At alalahanin nyo na meron kayong home. Come home. Balik ng balik ng balik. Return again and again. Where love dwells. Kasi doon kayo makakahagip ng sagot, ng comfort, ng safety, ng confidence, ng pagmamahal.